Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ang ating ika-22 Flores de Mayo. Fiesta po ngayon ni Santa Rita de Casia. Ang mga taga-PhilAm ay binabati natin sa kanilang kapistahan sa araw na ito. At ang matapos nating ganapin yung ating pag-aalay ng unang bulaklak, ang isang bahagi ng banal na rosaryo ng Mahal na Birhen. Ngayon naman, tingnan natin yung ikalawang bulaklak na iaalay natin sa Kanya. Oy, nako, mahirap to. Ang pangalawang assignment natin, pangalawang bulaklak, medyo mahirap ha. Huwag kumain o uminom ng hindi sa oras ng walang totoong dahilan. Diyos ko, mahirap yata yun. Kasi ako, basta ang hirap talaga. Ang hirap nun ha. Huwag kumain o uminom ng hindi sa oras. Sabihin nun, huwag yung kung kailan mo lang gustong kumain. Dapat nasa oras. Almusal, tanghalian, hapunan. Okay? Huwag kumain o uminom ng hindi sa oras. Mahirap yun. Mahirap yun. Okay? Okay? So, walang midnight snack, walang snack sa ganyan. Walang chichirya na wala sa oras. Sa bagay, natatandaan ko, di ba yung mga nanay natin, yung mga bata tayo, kapag halimbawa humihingi tayong chichirya, ay nako, don't spoil your dinner. Don't spoil your lunch. Okay? Kakain na tayo. Huwag ka nang kumain ng kung ano dyan. May parang nanay na nanay. So, yun ang ating assignment sa araw na ito, hanggang bukas, huwag tayong kakain o uminom ng wala sa oras, ng walang tamang dahilan. Well, sa bagay, kung halimbawa diabetic ka at saka nagka-crash na yung sugar, kumain ka. Sabihin kasi may pangako ko sa Mahal na Birhen. Huwag naman yun, okay? Pero kung talagang wala naman talaga, walang sakit, walang iniinda, ganyan, sige, ang ano natin ay kumain lamang tayo sa tamang oras. Okay? Ngayon, ang pagninilay natin kahapon ay tungkol sa sakramento ng kumpisal. Ngayon naman, ang pagninilay natin ay tungkol sa sakramento ng banal na komunyon o sakramento ng banal na Eucharistia. Okay? Ang simula ng pagninilay, ang sabi ni Padre Sevilla, anong laki ng pagtingin at pagpapalayaw sa atin ni Jesucristo sa kagalang-galang na sakramento ng Eucharistia. Bakit? Kasi sa sakramentong ito, nagiging aking kaibigan at esposo ng aking kaluluwa. Okay? Ipinapakain niya sa akin ang kanyang laman, pinaiinom niya sa akin ang kanyang dugo, at lubos niya akong ginagawang Kanya. Okay? Napakalaking biyaya talaga ng banal na Eucharistia sapagkat ang Panginoon ipinapakain sa atin ang Kanyang laman, ipinaiinom sa atin ang Kanyang dugo, at tayo ay ginagawang Kanya. Okay? Ang puso ko, ang dibdib ko, ang puso ko, sa oras ng banal na komunyon ay nagiging dakila, higit na kagalang-galang kesa sa mga simbahan, kesa sa mga altar, kesa sa mga kalis, at kesa sa mga patena o yung paten. Okay? At the moment of communion, my heart becomes even greater than the churches, than the altars, than the chalices and patens. At ang aking kaluluwa ay matatawag na isang langit. Sa oras ng komunyon, ang aking kaluluwa ay matatawag na isang langit, sapagkat doon sa aking kaluluwa ay nakaluklok
ang hari ng kaluwalhatian. Di ba kahapon, pinagdiwang natin yung kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. At sa ating pagninilay kahapon, sinabi natin na ano bang kahulugan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit? Ang ibig sabihin nun, ang ating Panginoon ay naluklok sa kanan ng Ama. Higit na mataas pa kaysa sa lahat ng mga makapangyarihang mga anghel. Pero sa oras ng banal na komunyon, ayon kay Padre Sevilla, ang aking kaluluwa ay nagiging langit. Bakit? Kasi kung paanong si Jesucristo ay nakaluklok sa kanan ng Ama, ganun din naman sa oras ng komunyon, ang hari ng langit ay nakaluklok sa aking kaluluwa. Okay? Ang hari ng langit ay nakaluklok sa aking kaluluwa. Ngunit ay nako, gaano kalaki ng paghamak ko at pagwawalang halaga sa Kanya sa tuwing Siya ay aking tinatanggap. Kahit na Siya pa ang esposo o asawa ng aking kaluluwa, tinatanggap ko Siya ng yung may kalamigan ng loob. Ibig sabihin nun, I oftentimes receive Him with great indifference. Malamig yung loob ko. Wala man lang welcome, no? Walang welcome party, walang welcome. No? Ang isang aso, kapag nakakasalamuhan niya ang kanyang amo, talagang kontodong paypay ng kanyang buntot at minsan nagtatalon siya sa tuwa. Lalo tigit kapag matagal niyang hindi nakasama ang kanyang amo. Pero tayo, pag tumatanggap ng komunyon, parang wala lang. Malamig, cold. Okay, cold as ice. Malamig ang kalooban. Okay? At agad-agad, pinababayaan ko ang aking Panginoon na hindi man lamang pinagbibigyan ng karampatang pagpapasalamat o hindi man lang nagpapakita ng karampatang pasasalamat. Halimbawa, immediately after communion, nagmamadaling lumabas ng simbahan, nagmamadaling sumakay sa sasakyan para mauna sa paglabas sa parking. Okay? Nagmamadali, hindi man lamang humihinto man lamang para sa ilang sandali ng panalangin sa katahimikan, para sa ilang sandali ng panalangin ng pasasalamat. O kaya naman, minsan, iniilagan ko ang makipagkita sa Kanya. Iniiwasan kong magsimba, iniiwasan ko ang simbahan para hindi ako makipagkita sa Panginoon. Wala naman ding pag-alipustang hihigit pa dito. Yung bang sinasabi ng ating Panginoon, araw-araw pag siya'y nandito sa altar, kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Kunin ninyo ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Kunin ninyo ito, kunin. Tapos iisipin mo kung ilan talaga ang siseryoso sa kanyang paanyaya, ilan ang pipila patungo sa altar. Kahit sabihin pa niyang marami nagkokomunyon pag araw ng linggo, iisipin mo lang yung aktual na dami ng mga binyagan sa lugar ninyo. Sa tingin mo ba, malaking bahagi ng mga binyagan sa inyong lugar ang tumatanggap ng komunyon pag araw ng linggo? Iba nga, umiiwas pa sa simbahan, umiiwas pa sa pakikipagkita sa ating Panginoon. Kaya, minsan na yung the invitation of Christ, take and eat, take and drink, it is a very pained invitation. Kasi hindi siya tinatanggap. Hindi tayo nagmamadaling tumanggap sa Kanya. Okay?
wala nang pag-alipusta ang hihigit pa rito. Marahil nga, okay, nakarating sa walang kasing gayon ang aking kahuli-huli at labis sa kataksilan, na siya ay tinanggap ng lapastangang bibig ko sa kasalanang mortal o dakila, yung mga unworthy communions. Ilan sa mga tumatanggap ng komunyon ang actually nasa kasalanang mortal. Yung hindi pa nakakapagkumpisal mula sa kasalanang mortal ay tumatanggap na ng komunyon. That is an unworthy communion. Because you are only adding to your to your condemnation. Okay? You are only adding to your condemnation. Dapat, bago tumanggap ng banal na komunyon, if you have committed a mortal sin, you must go first to confession or make an act of perfect contrition. And what is an act of perfect contrition? It is a sincere declaration of sorrow for sins, and that sincere declaration of sorrow for sins is motivated not by fear of punishment, not by fear of karma, but it is motivated by nothing else but love for the Lord. Lord, I have offended you grievously. I love you, and therefore I beg for forgiveness for the many times I have sinned against you. Okay? So, tinatanggap ko ang Panginoon nang mayroon akong kasalanang mortal at siya ay pinaloloob ko, pinatitira ko sa marumit karumal-dumal na puso, sa karumal-dumal na puso, okay? Na dapat ay para sa mga demonyo sa impyerno. Natatandaan ko, you see these holy pictures na yung mga estampita, yung si Jesus, na yung sanggol na si Jesus, ay lumalabas mula sa isang bukas na tabernakulo. Isipin mo yon, no? What kind of lodging? This is a pious thought. Theologians will laugh at it. Okay, pinagtatawanan to sa seminaryo minsan. Pero look at it, it is really a pious thought. You receive Jesus and then put Him where? Sa isang karumal-dumal at maruming lugar. Pinatutuloy mo siya sa isang maruming lugar. Okay? That happens whenever we receive Jesus in mortal sin. Whenever we are in mortal sin and we do not even make an act of perfect contrition. Okay? So, when we ang act of perfect contrition, tatandaan nyo, kasama doon yung clear, firm resolution na immediately after I will go to confession. So, ganun din yon. Okay? To go to confession. May nagtanong sa akin kahapon, Father, kailan na-absolve yung sins kapag ginawang act of perfect contrition? Doon sa paggawa mismo ng act of contrition o doon sa pag natupad na yung pagkukumpisal? Answer, at the moment the act of perfect contrition is made, the sin, even a mortal sin, is forgiven. Kasi you have a firm resolution, magkukumpisal ako as soon as possible. Okay? So hindi siya yung provisional hindi siya yung provisional absolution. Hindi. The forgiveness of sins
takes place at the moment of the act of perfect contrition. Pero nga, you must go to confession. Okay, you must have that firm resolution to go to confession. Kung paminsan-minsan sa mabuti kong kapalaran ay nahahanda akong mabuti, anong pagkalalakit, pagkararami ng mga biyaya na magrasya na ipinagkakaloob sa akin ng Panginoong Diyos sa sakramentong ito. When I make a worthy communion, okay? When I am really prepared to receive Holy Communion, I receive so much singular grace. Okay? I receive so much grace, napakalaking biyaya ang tinatanggap ko mula sa Panginoon. Grasyang pumigil sa masasamang pita't kahiligan. Okay? Yun ang isa sa mga biyaya na binibigyan Holy Communion, ha? The grace of preservation against sin. Grasyang pagtagumpayan ang kaaway, grasyang pagkilala sa mga hibot, daya ng mundo, at grasyang umilag sa mga ito. Never underestimate Holy Communion, because Holy Communion strengthens us against tukso, temptation. Holy Communion preserves us from grievous sins. But that is if you have received Holy Communion worthily. Okay? Only if you have received Holy Communion worthily. O tinapay ng buhay na nagpapatibay at nagpapatapang sa mga martir, nagbibigay ng kalinis at kabanalan sa mga birhen, at nagpuputong ng korona sa mga santo at mga santa. Okay. The Holy Eucharist strengthens the martyrs, gives purity and holiness to virgins, and a crown of victory on saints. Samantalang napakahangal ko kung hindi ko sasamantalahin at pakinabangan ang mga natatanging biyayang ito, grasya ng Diyos. Okay? It will be a great foolishness, a great stupidity on my part if I do not take advantage of these graces, of these benefits. At ngayon ako'y nag-iisip-isip, tunay kong nakikilala ang kabaliwan at kakulangan ng sabait ng aking pamumuhay. Saan nagmumula ang labis na karupukan at kahinaan sa pakikipaglaban sa tukso? Saan nanggagaling ang hindi pagsulong, ang hindi ko pagsulong kahit isang hakbang man lamang sa daan ng kabanalan? Where does my frailty come from? Or my inability to advance in holiness? Where do these come from? Well, ito'y nanggagaling sa hindi pakikinabang ng madalas at taimtim sa puso. So if you find yourself frail, too frail before temptation, or kung napansin mo, you are no longer advancing on the road to holiness, you ask yourself, saan nanggaling yan? Malamang, you have not been receiving Holy Communion worthily and regularly. Meron akong isang kaibigan na nakachat ko. Sinasabi niya, Father,
Hindi na ako pala simba ngayon. Dati altar server siya, nagsisimba siya. Ngayon hindi na. Father, hindi na ako pala simba ngayon. Tanong, bakit? Sabi niya, kasi Father, I feel too weak. Masyado akong mahina. I could not defend God. I could not defend my religion. Sabi ko, tingnan mo itong taong to. Di ba, kapag nanghihina tayo, doon tayo lalong dapat kumain. Yun ang sabi sa akin ni Amante sa taas. Pag ako'y nilalagdat, nanghihina. Ay nako, kumain ka ng kumain para lumakas ka. Okay? Eh, dito man nagtataka, nanghihina yung kaluluwa mo, tapos you will prevent yourself from receiving Holy Communion. Di ba? Strange, di ba? Kapag may sakit ka, doon ka lalayo sa gamot. Pag meron kang hindi magandang nararamdaman sa katawan, doon ka lalayo sa manggagamot, sa doktor. Ano ka? Di ba? When we feel ill, we give ourselves a reason to have ourselves checked by a doctor. And the doctor gives us medicine. Ganun din. When we are ill, we present ourselves to confession. And then after that, we take the medicine. And what is the medicine of immortality? It is the Holy Eucharist. Okay? It is the Holy Eucharist. So saan nanggagaling yung kahinaan ko laban sa tukso? Saan nanggagaling yung hindi ako sumusulong sa landas ng kabanalan? Nanggagaling to sa hindi pakikinabang ng madalas sa taimtim sa puso at sa hindi pagtataglay sa mga simbahan ng galang and kahinhinan modesty na hinihingi ng aking pananampalataya. Tunay na hindi ako karapat-dapat tumanggap sa Panginoong Diyos. Datapwat ano't hindi ako magpilit na marapat sa pamagitan ng isang maayos at mabuting pamumuhay. If I really acknowledge the need for the Eucharist, then I must show it by living a properly ordered life. The best way of preparation for the Holy Eucharist, for Holy Communion, is a good and virtuous life. Okay? Ito ay ang mabuting at maayos na pamumuhay. So tanging pinakaiingatan ng kalis-linisang Birheng Maria ang mga deboto niya ay mamatay na ang deboto niya ay hindi mamatay na hindi muna tumatanggap ng mga sakramento. Okay? Our Lady makes it sure that those who are devoted to her will not die without the grace of the sacraments. Noong 1621, may isang pare sa Ljubljana na mayroon siyang deboto siya, may malalim siyang debosyon sa mahal na Birhen. At dinatnan siya ng sakit. Datapwat tinawag niya ang isa sa mga kapatid niya at kasama sa bahay. At sinabi na bihisa na siya at tulungan siya na makatanggap ng viatico, yung huling komunyon. Ayaw pumayag ng makasambahay na sasabi nila, hindi kailangan kasi hindi masyado mabigat ang iyong sakit at walang panganib. Ang sabi ng may sakit,
tigilan nga niyo ako. Huwag niyo sabihin yan. Sapagkat ang kamatayan na sa akala ninyo ay malayo, ito'y lubhang malapit na. Mahirap na datnan ka ng 2 oras ng natitira kong buhay. Ang mga kasama niya sa bahay, kahit na manghas ka na naririnig, hindi pa rin nila akala na ang may sakit ay lubhang malapit na sa kamatayan. At ayaw pa nilang ipagbigay alam ito sa parokya upang ipasundo ang pari. Nang ito'y makita ng naghihingalong pari, pinahiliwanag niya sa kanila, huwag kayong mga tigil at sa loob ng sumandaling oras na ako'y mamamatay. Napakita sa akin ang kamahal-mahalang birhen at binabalang gumayak ako sa pagparoon sa langit at tanggapin ko muna ang mahal na komunyon. Kaya naalala ko yung storya ni Saint Dominic Savio. Kasi Saint Dominic Savio, ano ba kinamatay Saint Dominic Savio? Sa bagay yata something eh. Okay. Meron siyang, itong Flores de Mayo, meron siyang kaugalian na naglilid siya ng pagdedebosyon sa mahal na birhen kapag Mayo. Noong dumating at a certain time, yung huling Flores de Mayo niya, lumapit siya kay Don Bosco. Tapos sabi niya kay Don Bosco, ano kaya ang hihingin ko sa mahal na birhen na natatanging biyaya para sa aking pagdedebosyon sa Kanya sa buwang ito, sa taong ito? Ang sabi ni Don Bosco, hingin mo sa mahal na birhen na sana nandoon siya sa tabi mo sa oras ng iyong kamatayan. At nagliwanag yung mukha ng binata. Okay? O nga no, magandang biyaya yun. Kaya, yung huling Flores de Mayo niya dito sa lupa, si Saint Dominic Savio, hiningi niya yung biyaya, mahal na birhen, sana po ay makasama ko kayo, sana po nandun kayo sa oras ng aking kamatayan. At hindi alam ni Dominic Savio, yun na palang huli niyang Flores de Mayo. Alam nyo, natanggap ni Dominic Savio ang banal na Eucharistia bago siya namatay. Hindi siya pinabayaan ng mahal na birhen. So yun ang naalala ko dito. Napakita sa akin ang kamahal-mahalang birhen at binabalang gumayak ako sa pagparoon sa langit at tanggapin ko muna ang mahal na komunyon. Kaya dali-daling tinawag ng kanyang kapatid ang kura at tinanggap ng may sakit ang sakramento ng may kataimtiman at pag-aalab ng kalooban. At sa pangalawang araw, namatay ang nasabing pari na maliwanag ang isip para nang katulad ng sinabi sa kanya ng mahal na Birheng Maria. Okay? So have devotion talaga. Have devotion to Mary Most Holy. Okay? Have devotion to Mary, Help of Christians, to Our Lady. Talagang hindi kanya pababayaang, okay, pumanaw sa daigdig na ito nang hindi nakakatanggap ng banal na sakramento. Handog sa araw na ito, kung ngayon o bukas man ay hindi ka makapakinabang, hanggang totoo hindi marami sa atin, halos lahat tayo, halos lahat kayo pala, ako hindi. Kaya halos lahat kayo ay hindi makatanggap ng Holy Communion, kahit man lamang sa pagnanasang maalab, sa pagtanggap sa kamahal-mahalang katawan ng ating Panginoong Hesus, ay gawin mo. Ipatungkol mo sa kapurihan ng kalis-linisang Birheng Maria at samahan mo ng nasang binabayad at ginagamot iginagamot sa mga kakulangang nagawa mo sa mga nakaraang
pakikinabang. Okay? For now, make an act of spiritual communion and make it in reparation for your sins and for the many times you have received communion unworthily. Hakulatoria. Ave verum corpus Mem Maria Virgine. Binabati kita't iginagalang katawang tunay na sumilang sa Birheng Maria. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. In the present tragic situation when the whole world is prey to suffering and anxiety, we fly to you, Mother of God and our Mother, and seek refuge under your protection. Virgin Mary, turn your merciful eyes towards us amidst this coronavirus pandemic. Comfort those who are distraught and mourn their loved ones who have died and at times are buried in a way that grieves them deeply. Be close to those who are concerned for their loved ones who are sick and who, in order to prevent the spread of the disease, cannot be close to them. Fill with hope those who are troubled by the uncertainty of the future and the consequences for the economy and employment. Mother of God and our Mother, pray for us to God, the Father of mercies, that this great suffering may end and that hope and peace may dawn anew. Plead with your divine Son as you did at Cana, so that the families of the sick and the victims be comforted and their hearts be opened to confidence and trust. Protect those doctors, nurses, health workers, and volunteers who are on the front line of this emergency and are risking their lives to save others. Support their heroic effort and grant them strength, generosity, and continued health. Be close to those who assist the sick night and day, and to priests who, in their pastoral concern and fidelity to the gospel, are trying to help and support everyone. Blessed Virgin, illumine the minds of men and women engaged in scientific research, that they may find effective solutions to overcome this virus. Support national leaders that with wisdom, solicitude, and generosity, they may come to the aid of those lacking the basic necessities of life and may devise social and economic solutions inspired by farsightedness and solidarity. Mary, most holy, stir our consciences so that the enormous funds invested in developing and stockpiling arms will instead be spent on promoting effective research on how to prevent similar tragedies from occurring in the future. Beloved Mother, help us realize that we are all members of one great family and to recognize the bond that unites us so that in a spirit of fraternity and solidarity, we can help to alleviate countless situations of poverty and need. Make us strong in faith, persevering in service, and constant in prayer. Mary, consolation of the afflicted, embrace all your children in distress, and pray that God will stretch out his all-powerful hand and free us from this terrible pandemic, so that life can serenely resume its normal course. To you who shine on our journey as a sign of salvation and hope, do we entrust ourselves, O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen.
May the souls of faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessed the Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Amen. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating Flores de Mayo. Bukas po, patuloy nating paglingkuran ang mahal na Birhen sa mga araw na ito. Maraming salamat.